Good evening, everyone. My name is Samantha Tyson, and tonight I'll be discussing an important and often overlooked topic: penalties on unpaid business taxes. So, we all know that taxes play a crucial role in sustaining our economy, funding public services, and ensuring businesses operate within legal frameworks. However, failure to meet tax obligations can lead to significant consequences, including financial penalties, legal actions, and disruptions in business operations. In this discussion, we'll explore the types of penalties imposed on businesses that fail to pay their taxes, the impact of non-compliance, and the best practices to avoid these costly mistakes. Understanding this topic is essential for business owners, entrepreneurs, and professionals alike, as it can safeguard financial stability and prevent legal compliance. So let's dive in. Next slide po. So, i-explain ko na lang po yung mga part, hindi ko na po siya babasahin para mabilis na lang po yung discussion. So, ayon po dito sa Republic Act 7642, ito daw po ay naisabatas noong December 28, 1992. Ito po ay nagdaragdag ng mga parusa para sa pag-iwas sa buwis sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kaugnay na seksyon ng National Internal Revenue Code. Meron pong mga provision or outline na exact penalties para sa mga tax evasion at process for filing tax returns. So, una po dito yung higher fines or mas mataas na multa. Ang mga lumalabag po dito ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa itinakdang halaga o doble ng hindi nabayarang buwis, interest at surcharge, kung alin man yung mas mataas. Next po yung stricter penalties for tax evasion, or ito naman po yung mas maigpit na parusa sa pag-iwas sa buwis. Ang sino man pong magtatangkang umiwas sa buwis ay maaring pagmultahin ng 30,000 pesos hanggang 100,000 pesos at makukulong ng 2 hanggang 4 na taon. And penalties for falsified tax records, or ito po yung parusa sa peking record ng tax. Ang mga certificate ng tax reports or babawiin ang naihain ng mga documents matapos makakuha ng official na stamp ay maaaring pagmultahin ng 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos bukod pa sa 1 hanggang 3 taon ng pagkakakulong. Next slide po. Section 1. This provision naman po ay naglalayang tiyakin yung mga multa na hindi bababa sa halagang tinakda na or doble ng buwis, interest at surcharge na dapat bayaran ng nagbabayad ng buwis, kung alin man yung mas mataas. Karaniwan ng mga ganitong uri po ng pagbabago ay ginagawa upang palakasin ang pagsunod at hadlangan ng mga paglabag na may kaugnayan sa buwis. Mas maigpit na multa, ang bagong provision ay nagtatakda ng multa sa paglabag ng tax code ay hindi dapat mas mababa sa mga kasalukuyang tinakda multa or doble ng kabuuang buwis, interest. Ang layunin naman po ng batas na ito ay palakasin ng pagsunod sa batas sa buwis sa pamamagitan ng mas mabigat na parusa at upang hadlangan ang mga paglabag. Ang pagpapatupad po nito ay maaaring ipataw sa iba't ibang paglabag kabilang ang hindi pagbabayad ng buwis, maling deklarasyon o pandaraya sa buwis. Next slide po. Section 2, attempt to evade or defeat tax. Dito naman po, ang sinumang sadyang magtangkang umiwas o hindi magbayad ng tax ay maaaring pagmultahin ng 30,000 pesos hanggang 100,000 pesos at makukulong ng 2 hanggang 4 na taon kapag napatunayang nagkasala. Ang pag-iwas sa buwis ay isang malubhang paglabag sapagkat nagdudulot ito ng kakulangan sa pondo ng gobyerno na kinakailangan para sa pampublikong serbisyo at kaunlaran. Next slide po. Section 3, Section 254 of the National Internal Revenue Code. Dito naman po, ito naman pong Section 254 ay tungkol sa pandaraya sa pagpo-file ng tax return or statement. Kung may isang tao na nagkunwaring nagpo-file ng tax return, o kaya ay tunay na nag-file ngunit kalaunan ay binawi ito matapos makakuha ng official na stamp ng resibo mula sa
opisina ng Internal Revenue, ito ay isang paglabag sa batas. Kapag napatunayan ng kasalanan, ang parusa ay multa na ₱10,000 hanggang ₱20,000 at kulong na 1 hanggang 3 taon. Ang batas na ito ay para iwasan ang pandaraya sa sistema ng buwis at maprotektahan ang integridad ng proseso ng pagbabayad ng buwis. Next slide po. Penal liability of corporations, Section 255 of the National Internal Revenue Code. Dito naman po, kung ang isang corporation or asosasyon na pangkalahatang pakikipagsosyohan ay napatunayang lumabag sa anumang batas na may kaugnayan sa buwis, sila ay papatawan ng multa na hindi bababa sa ₱50,000, ngunit ngunit hindi rin naman lalagpas ng ₱100,000. Bukod dito, ang mga opisyal ng corporation or empleyado na responsable sa paglabag ay maaari ring magkaroon ng sariling pananagutan at mapatawan ng karagdagang parusa. Ang mga opisyal na korporasyon at empleyado ay may iba't ibang pananagutan pagdating sa pagsunod sa batas sa buwis. Um, Narito ilan sa kanilang pangunahing responsibilidad. Ang mga opisyal na korporasyon katulad ng President, CFO, Treasurer, um, titiyakin ang tamang pagbabayad ng buwis ng korporasyon, pagsusumite ng tamang dokumento sa BIR at pananagutan sa maling impormasyon kung sila ay nagbigay ng maling statements o sadyang lumabag sa batas, maaari silang managot ng personal. Yung mga kasosyo or mga partner sa isang partnership, pagpapatupad ng tamang pagbabayad ng buwis sa kanilang negosyo at responsibilidad sa kaso ng pandaraya. Kung may ginawang illegal na hakbang ang partnership, maaaring maapektuhan ang buong partnership. Ang mga empleyado katulad ng accounting staff, bookkeepers at iba pang may kaugnayan sa buwis, ang pagsunod sa tamang proseso ng accounting upang maiwasan ang pagkakamali sa tax report, pagbibigay ng tamang impormasyon sa kanilang mga sa gobyerno. Sa ilalim po ng batas na ito, kung may lumabag sa mga regulation, ang mga individual na responsable ay maaaring pagmultahin o makatulong depende sa bigat ng paglabag. Ang provisyong ito ay naglalayong tiyakin na hindi lamang individual kundi pati ang mga organisasyon ay sumusunod sa batas ng pagbubuwis sa bansa. And next slide po. Section 5. Penal liability for making false entries, records, or reports. Section 256 of the National Internal Revenue Code. Ayon naman po dito, may pananagutan ang isang independent certified public accountant na gumagawa ng maling records, entries, o report sa pag-audit ng mga books ng isang taxpayer. Kasama rin dito yung sino mang nasa ilalim ng kanyang direksyon na sangkot sa paggawa ng mga peking dokumento. Kapag napatunayang may paglabag, maaaring ipataw ang kaukulang multa at posibleng pagkakakulong. Depende sa bigat ng kasalanan. Layunin ng provision na ito ay maisiguro ang katotohanan at integrity sa pag-audit ng buwis. Dahil ang maling information ay maaaring magdulot ng pandaraya at pagkalugi sa government. May example po ako mula Section 252 hanggang 256. Halimbawa po, pandaraya sa buwis ng isang corporation. Ang Ivan Corporation ay isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Upang mabawasan ng kanilang binabayarang buwis, ang accounting team at mga official ng kumpanya ay gumagawa ng pandaraya. May apply ang Section 252 kapag sadyang hindi pagbayad ng buwis. Ang kumpanya ay sinasadyang hindi nagbayad ng tamang corporate tax at Bureau of Internal Revenue at natuklasan ng BRR na may milyon-milyong piso hindi nabayarang buwis. May apply din naman po ang Section 253 sa pagtatangkang umiwas sa buwis. Dahil ang Ivan Corporation ay gumamit ng peking gastos at lihim na kita upang mabawasan ang kanilang tax payments. May apply din naman po yung Section 254. Dito naman po yung pag-withdraw ng pagsusumite at pag-withdraw ng tax return. Ang accountant ng company ay nagsumite ng tax return ngunit kalaunan ay binawi ito matapos makuha ang opisyal na tatak mula sa BIR. Section 255, pananagutan ng corporation. Dahil napatunay ng pandaraya ang
ang Ivan Corporation ay pinagmulta ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Ang mga CEO, CFO at iba pang official ay maaaring maparusahan ng personal. Section 256, ang peking pag-record ng accountant. Ang Certified Public Accountant na inupahan ng Ivan Corporation ay gumamit ng maling financial records upang suportahan ang pandaraya. Ang CPA at iba pang sangkot ay maaaring pagmultahin at makulong. Matapos ang investigasyon, ang Ivan Corporation at mga official nito ay nahatulan ng pandaraya sa buwis. Ang kumpanya ay pinagmulta, ang mga executives ay nakulong at ang CPA ay tinanggalan ng lisensya dahil sa pakikilahok ng illegal na gawain. Ang layunin ng batas na ito ay maprotektahan ng sistema ng pagbubuwis at masigurong tapat at tamang pagbabayad ng buwis ng mga kumpanya. And that's all my part po. Thank you.